Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tayo po'y muling magpapatuloy sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Salamat sa Panginoon sa panibagong pagkakataon na patuloy niyo pong pinagkakaloob sa atin. At tayo po ay nasa ika-20 kabanata na ng ika-4 na aklat ng Lumang Tipan. Ito po ay ang aklat ng mga bilang. Subalit bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay dumulog sa isang panalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po kami nagpupuri at nagpapasalamat sa inyong pag-ibig sa amin, Panginoon. Salamat, Lord, sa kalakasan na patuloy niyo pong ipinagkakaloob. At sa mga oras na ito, Lord, we invite you to teach us, to convict us, to correct us, Lord, with the power of your Holy Spirit, and give us wisdom and open our spiritual eyes, Lord, so that we can see the message and how loving you are, Lord Jesus. Kailangan po namin itong mas maintindihan at maunawaan, Panginoon, ang sa ganun, Lord. Hindi po kami magkasala sa iyo at patuloy po namin maibigay ang mataas na papuri at pagsamba sa inyong dakilang pangalan sa Espiritu at katotohanan. Tunay nga, Panginoon, napakabuti mo, and we give you all the glory, honor, and power. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Verse 1. Nang unang buwan, nakarating ang buong sambayanan ng Israel sa ilang ng Shin, at nagkampo sila sa Kadesh. Doon namatay at inilibing si Miriam. Si Miriam po ay kapatid ni Moises, at napakahalaga pong part ito ng chapter 20 kung saan ang kamatayan po ni Miriam ay isang matibay na katibayan ng salita ng Panginoon or katuparan ng salita ng Panginoon na nagpapatunay na totoo ang sinabi ng Panginoon na yung generation nila ay hindi makakapasok sa lupang pangako, no? Kung babalikan po natin ang buhay po ni Miriam, may maganda ring example sa gawain ng Panginoon kung saan si Miriam ay naging kasangkapan para sa kaligtasan ni Moises nung siya ay bata pa. At si Miriam din po ay isa sa mga leader, kung saan ay namuno sa Israel. Isa rin po siya sa mga namuno sa pagpupuri. Kung matatandaan po natin, nung sila ay nakatawid sa dagat, sa Egypt, siya po yung nanguna sa pagsayaw ng tamborin, So dito makikita natin sa kabila ng kanyang mga mahahalagang ginampanan, sa gawain ng Panginoon, ay hindi ito naging exempted, sa kamatayan. Kaya kumbaga po makikita natin na lahat tayo ay makakaranas nito. At ang kamatayan ay ito po ang isa sa mga pangyayari sa buhay ng tao na hindi maiiwasan, hindi mapipigilan, at hindi malalampasan. So, dito sa kabila po ng kanyang mga mahahalagang naging gawain, hindi rin po siya exempted dito sa kamatayan. Kaya kumbaga po makikita natin na ang kamatayan po ni Miriam, ang kauna-unahang kapatid ni Moises na namatay sa wilderness, ay nagpapatunay doon sa salita ng Panginoon na doon sa kanilang generation na yan, dahil diba sinabi ni Lord na 20 pataas, ay hindi 20 years old pataas ay hindi makakapasok sa lupang pangako dahil sa kanilang hindi paniniwala sa salita ng Diyos, ay natupad po ngayon sa chapter 20. Kaya ito po ay isang malinaw at matibay na katibayan na yung unbelieving heart ay hindi po talaga siya makakapasok doon sa
pinangako ng Panginoon. Well, ang tinutukoy po natin kamatayan ni Miriam ay hindi po nangangahulugan, no, na wala siyang everlasting life. Ang tinutukoy po natin dito is yung promised land, Kanaan, no, na lugar ng Kanaan. So, magkaiba po yon doon sa, syempre doon sa special place ni Lord sa heaven, at dito sa literal na promised land ng Kanaan. Verse 2, wala silang makuhang tubig doon, kaya nagpulong sila laban kina Moises at Aaron. So matatandaan mo natin, dapat new generation na to, no? Pero kung ang kanilang mga magulang ay naging reklamador, ang kanilang magulang ay naging mapaghimagsik, nakikita natin, no, na tumadaloy yung kanilang naging attitude sa kanilang mga anak. Yan. So dito makikita natin, nagpupulong na naman ang mga Israelita laban kay Moises at Aaron. Sinabi nila, mabuti pa yung namatay na kami sa harap ng tolda ni Yahweh kasama ng iba naming mga kapatid. Bakit pa ninyo kami dinala rito upang patayin? Ba kasama ng aming mga alagang hayop? Bakit ninyo kami inilabas sa Ehipto at dinala sa disyertong ito na wala kahit isang bote ng pagkain, igos, ubas o bunga ng punong granada? Wala man lang tubig na mainom. Ayan, nagpunta sila kina Moises at Aaron sa may pintuan ng Toldang Tipan at nagpatira pa roon. Nagningning sa kanila ang kaluwalhatian ni Yahweh. So dito po makikita natin na sometimes, kapag nandun tayo sa gipit na kalagayan, nakikita natin yung wala. Hinahanap natin yung wala. Hinahanap natin yung mga gusto natin na makita. Pero, yung mga bagay na piniprovide ni Lord sa gitna ng kahirapan, sa gitna ng problema, sa gitna ng hindi mo maintindihan ang sitwasyon, hindi mo siya nakikita. Kumbaga po dito makikita natin yung buhay ng mga Israelita. Hindi naman sila pinagkulang ng Panginoon. Even nandoon sila sa wilderness ay nakakakain sila ng karne, nakakakain sila ng tinapay, no? Pag kinailangan nila ng tubig, binibigay naman sa kanila ito ng Panginoon. So hindi nila nakikita yon. Ang nakikita nila yung mga kailangan nila ito or gusto nila itong mangyari. Gusto nila magkaroon ng or may naalala sila ng mga pagkain nila ng nakaraan na gusto nilang maibalik. Yung cravings, no? Cravings ng mga former things nilang kinakain or former food nilang na-experience. Ano po, dito makikita po talaga natin na yung heart talaga na hindi nakatuon doon sa promise ni Lord, hindi nakatuon dun sa plano ng Panginoon, ay talaga pong laging mapaghimagsik. At kung mapapansin po natin, no, kung ano yung bukang bibig ng kanilang mga magulang, yun din yung nagiging bukang bibig ng mga anak ngayon. So, we need to be very careful, mga kapatid, no, kung paano tayo nag-a-attitude once na hindi natin nakukuha yung gusto natin. Kung paano tayo nag-a-attitude kapag meron tayong gustong mangyari na hindi nangyayari. Kasi, the more po tayo nagiging expressive, no, sa ating mga nararamdaman, sa ating mga gusto na gustong makuha, no, ay nakikita po yan ng ating mga anak at yan po ay naduduplicate, no. Yan din yung kanilang nagiging ugali, ang kanilang nagiging actions. Verse 7, sinabi ni Yahweh kay Moises, ito po ang sabi ng Panginoon. Verse 8, dalhin mo ang tungkod na nasa harap ng kaba ng tipan at isama ninyo ni Aaron ang buong bayan sa harap ng malaking bato. Pagdating doon, magsalita ka sa bato at lalabas ang tubig para sa taong bayan at sa kanilang mga alagang hayop. Kinuha nga ni Moises ang tungkod mula sa kaban ng tipan. Verse 10, tinipon ni Moises at Aaron sa harap ng malaking bato ang buong bayan. Sinabi niya, okay, ito ang sabi ni Moises,
Makinig kayo, mga mapanghimagsik. Gusto ba ninyong magpabukal pa kami ng tubig mula sa batong ito? Yan. Pagkasabi noon, 2 ulit na pinalo ni Moises ang bato sa pamamagitan ng tungkod. Biglang bumukal ang masaganang tubig at nakainom ang mga tao pati ang kanilang mga alagang hayop. Ngunit, pinagsabihan ni Yahweh sina Moises at Aaron, sabi niya, dahil kulang ang inyong pananalig sa akin na maipapakita ko sa mga Israelita na ako'y banal, hindi kayo ang magdadala sa bayang ito sa lupaing ibibigay ko sa kanila. Nangyari ito sa bukal ng Meriba kung saan nagreklamo ang Israel laban kay Yahweh at ipinakita niya na siya ay banal. So mapapansin po natin sa verse 10, malinaw ang sinabi ng Panginoon, dalhin mo ang tungkod, pero hindi niya po sinabi na gamitin ang tungkod, no? Ang sabi po ng Panginoon ay magsalita ka sa bato, no? Magsalita ka sa bato. Subalit, nang tinipon po ni Moses ang mga tao, no, ang mga Israelita sa harapan ng bato, ang una niyang ginawa ay nag-lecture siya, sinermonan niya yung mga tao. At pangalawa, no, ay meron siyang katagang sinabi dito, no, sabi niya po, gusto niyo ba, no, gusto niyo ba na magpabukal pa kami ng tubig? He is referring to himself and Aaron, ano, magpabukal pa kami ng tubig mula sa batong ito. Yan. And pagkatapos po niyon ay 2 ulit niyang pinalo, no, ang bato sa pamamagitan ng baston. So dito makikita natin yung tatlong paglabag ni Moises. Una, nilekturan niya yung tao. Pangalawa ay kinlaim nila yung power, no, na sila yung gagawa. And pangatlo po is yung paghampas doon sa bato. Ang nais lang ng Panginoon ay magsalita si Moises sa bato. Dahil nais ng Panginoon ipakita sa Israelita yung kapangyarihan ng kanyang salita. Subalit, dito po makikita natin yung naging attitude ng kanilang leader na si Moises. Maaaring iisipin natin na nagawa ito ni Moises dahil meron siyang unsettled emotions dahil sa pagkamatay ng kanyang kapatid na si Miriam, no? Kaya po dito mapapansin natin once na hindi natin naiayos yung ating damdamin, no? Yung ating personal na emosyon, no? Sa harapan ng Panginoon, pwede po itong makaapekto doon sa ating gampanin sa kanyang ministeryo. Ang galit po ay marami yung naidudulot. Kaya nga ang sabi ng salita ng Panginoon, normal or hindi masama ang magalit, pero iwasan ang magkasala. So meron tayong 3 bagay na pwedeng makita, no, sa attitude ng isang leader, no. As a leader, hindi talaga tayo pwedeng magtrabaho o magministeryo na gamit yung ating emosyon, no? Kasi kapag emosyon, kaya po kay Moises, sa galit niya doon sa mga tao, no, dahil sa kanilang pagiging reklamo. Kung baga isipin mo, ay, pinagdaanan ko na yung kanilang mga magulang na may mga ganitong pag-uugali. Ngayon, pati ba naman mga anak, ganito pa rin. So, dahil dito po talaga na out of focus tayo, no? Tayo mga leaders na out of control tayo and nagiging tawag dito, kumbaga parang nakiklaim natin, nakukuha natin yung credit, no, na dapat ay sa Panginoon, no? So, dito po makikita natin talaga na hindi healthy at hindi din nais ng Diyos na tayo ay naglilingkod dahil sa ating emosyon. So, dapat pag tayo naglingkod, sumunod tayo sa Panginoon,
We are driven by the word of the Lord. We are driven by the Holy Spirit. Para hindi tayo magkasala. So, dito po makikita natin, dahil sa galit, ay hindi nasunod ni Moses yung nais ng Panginoon. Sa halip, nagawa niya yung nais ni Lord sa kanyang kaparaanan, no? Pero dito po makikita natin, pero bakit kaya, no, sa kabila ng hindi ginawa ni Moises yung instruction ni Lord, still, bumukal yung tubig, no? Nagkaroon pa rin ng tubig. Dito po pinapakita ng Panginoon na papangyarihin pa rin ni Lord ang kanyang kalooban, no? Kahit na hindi tama yung tao, yung puso ng tao na ginagamit niya. Why? Kasi una, nais niyang ipakita sa mga Israelita na siya yung Diyos na makapangyarihan sa lahat, no? Na siya yung Diyos na tapat sa kanyang pangako, na siya yung Diyos na kayang gawin yung mga bagay na hindi nila kayang paniwalaan. So dito po makikita natin na in spite of the failure of the leader, no, Moses, still gagawin pa rin ng Panginoon ang kanyang layunin, no? Kahit na hindi umayon sa kanyang kalooban itong taong kanyang ginagamit para mangyari yung purpose niya, still, no, mangyayari at mangyayari yung nais ng Panginoon. Pero tandaan natin, as a leader, sa kabila ng nangyari yung nais ng Panginoon, hindi ka pa rin exempted doon sa consequence ng ginawa mong paglabag, no? Pinapakita sa atin ng Panginoon, no, na namimiss natin yung opportunity na makabahagi doon sa katuparan ng pangako ng Diyos sa kanyang mga anak dahil sa ating pagsuway, no? So dito mahalaga na makita natin na kahit na tayo ay nasasaktan, kahit na tayo ay nagagalit at nahihirapan, dapat po gagawa at gagawa pa rin tayo sa ministeryo ng Panginoon according sa kanyang mga instruction. Yan. So, para hindi po tayo magkasala sa kanya. Verse 14, sa Kadesh, nagpasabi si Moises sa hari ng Edom, ito ang ipinasasabi ng bayang Israel, na iyong kamag-anak, hindi kaila sa iyo ang mga kahirapang dinanas namin. Alam mo, ang mga pinuno namin ay nagpunta sa Ehipto at nanirahan doon ng mahabang panahon. Ngunit kami at ang aming mga ninuno ay inapi ng mga Ehipsyo. Dahil dito, dumaing kami kay Yahweh, dininig niya kami at sinugo sa amin ang isang anghel na siyang naglabas sa amin mula sa Ehipto. At ngayon narito kami sa Kadesh, sa may hangganan ng iyong nasasakupan. 17. Ipinakikiusap kong paraanin mo kami sa iyong lupain. Hindi kami daraan sa alimang bukirin o ubasan, ni kukuha ng isang patak na tubig ng inyong mga balon. Sa lansangan ng hari kami magdaraan at hindi kami lilihis sa kanan o sa kaliwa hanggang hindi kami nakakalampas sa iyong nasasakupan. Ngunit, ganito ang sagot ng mga taga-Edom, huwag kayong makadaan-daan sa aming nasasakupan kapag kayo'y nanghas, sasalakayin namin kayo. So, dito makikita natin sino ba itong mga Edomita na to, no? At bakit nag-a-ask ng permission si Moses, no? So, ang Edom po, ito ay kamag-anak din nila actually, no? Dahil ang Edomite, ito po ang lahi ni Esau, ang kakambal ni Jacob. At dito makikita natin na though si Jacob ay pinili ng Panginoon, no, para sa kanyang purpose, hindi ibig sabihin na pababayaan na niya si Edom, no? Si Esau. Hindi lang na-receive or hindi lang na-experience ni Esau yung same prosperity at same na pagsama ng Panginoon, pero hindi ibig sabihin ay mapapariwara or mapapasama na si Esau, no? So, dito po makikita natin na
dito nag-aas ng permission si Moises sa mga Edomita. Then sabi dito, sinabi niya sa verse 19, sinabi ng mga Israelita, hindi kami ililis sa daan sakaling makainom kami o ang aming mga alagang hayop sa inyong lupain, babayaran namin, paraanin lamang ninyo kami. 20, hindi maaari sagot ng mga taga-Edom at tinipon nila ang kanilang buong hukbo upang salakay ng mga Israelita. Hindi nga pinaraan ng mga taga-Edom nilang nasasakupang lugar ang mga Israelita, kaya humanap na lang sila ng ibang daan. So ano po yung nakita natin ditong lesson? Na hindi lahat ng mga request natin is natutugunan. Hindi nag-grant, no? Hindi lahat. So, para mas males yung trouble, mas males yung conflict, then dapat ready tayo doon sa rejection. The fact na tayo po ay nag-aas ng permission, then ibig sabihin nun, dapat ready tayo dun sa kanilang respond. Maging ito ay positibo, maging ito ay negatibo, no? Yan. So, dito po makikita natin na hindi sila pinaraan, and dahil doon, naghanap na lang sila ng panibagong daanan. At ganun din, pwedeng silang magsagupaan, pwedeng lumaban ng Israelita, pwedeng nilang magapi kasi kasama nilang Panginoon. Pwede rin naman silang magapi sa kanilang mga attitude, pero hindi ito pinahintulutan ng Panginoon dahil meron siyang pag-iingat na ginagawa sa mga Israelita, and meron din naman siyang pag-iingat na ginagawa para sa mga Edomita. Okay? Verse 22, naglakbay ang mga Israelita mula sa Kadesh at nakarating sa bundok ng Hor. Sa may hangganan ng lupain ng Edom, sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron, mamamatay si Aaron at hindi siya makakapasok sa lupain ibibigay ko sa Israel sapagkat sinuway ninyo ang utos ko sa inyo sa Meriba. Sinama mo siya at ang anak niyang si Eleazar sa itaas ng bundok ng Hor. Pagdating doon, ubarin mo ang kasuotan niya at isuot mo iyon kay Eleazar at doon na mamamatay si Aaron. So kumbaga si Eleazar yung next in line kay Aaron as a priest, no? Ganun nga ang ginawa ni Moises, umakyat sila sa bundok habang nakatingin ang buong bayan. Pagdating sa itaas ng bundok, hinubad ni Moises ang kasuotan ni Aaron at isinuot kay Eleazar. Doon ay namatay si Aaron, subalit sina Moises at Eleazar ay bumalik sa kapatagan. Nang malaman ng sambahayan ng napatay na si Aaron, 30 araw silang nagluksa. So, as we can see, no, yung buhay ni Miriam, dito din siya nawakasan, no, namatay. Ganon din si Aaron na nakita natin na nangyari yung sinabi ng Panginoon na hindi sila makakapasok sa lupang pangako. But, still, no, namatay sila ng payapa. Hindi sila nakaranas hindi sila namatay sa sagupaan, sa war, or sa anumang mababagsik or mga mararahas na kamatayan, no? So, makikita po natin yun dito. But still, talaga yung hangganan ng buhay ay nasa Panginoon, no? Nasa kamay ng Panginoon. At ang kanyang salita ay mangyayari according sa kanyang kalooban, according sa kanyang sinapi. Ano po? So, dito po makikita natin talaga yung katapatan ng Panginoon sa kanyang mga salita at never niya pong sisirain yung kanyang mga pangako. Dito po makikita din natin na sa kabila, no, ng kanilang mga serbisyo sa Panginoon, ng kanilang hindi naman laging unbelieving, no, hindi naman laging hindi pagsunod, pero dito makikita po natin sa kabila ng kanilang pagkumit ng buhay sa Panginoon, still yung buhay may hangganan, no? At walang sino man, no, na makakatakas doon sa kamatayan, as I've said before. Kaya naman mga kapatid, piliin po natin ang maniwala, piliin nating magtiwala sa Panginoon sa lahat ng pagkakataon, hindi lang sa panahon na
masaya tayo, hindi lang sa panahon na sagana tayo. Piliin nating magtiwala sa Panginoon, lalo na sa pinakamahigpit na sitwasyon ng ating buhay. Kung tayo maglilingkod bilang mga tagasunod, then magtiwala tayo, no, sa ating mga leader. At kung tayo na may mga leader, then dapat magre-rely tayo sa instruction ni Lord para hindi po tayo mapahamak, maging ang ating mga taong inaakay patungo sa Panginoon. Kaya sana po napagpala tayo sa Kabanata 20 ng ika-4 na aklat ng Lumontipan. God bless everyone, and to God be all the glory.